Kapag nagpa-blotter ako, automatic ba na may kaso na? Ay naku, hindi. Ayan, Attorney Joey lang. Hindi. Ay naku, hindi po. Hmm. Ang blotter report, ano lang yan, kumbaga record lang siya nung insidente. Para later on, kapag ka ikaw ay Ebidensya. nag-file ng kaso, meron kang immediate na maipapakita or maia-attach na evidence na ikaw ay nagsumbong na sa ganitong araw at ganitong oras, may ganitong nangyari. Yes, Oo. oo. So again, kasi kahit nga Attorney Joey, 'di ba, halimbawa may kaso pero kailangan pa ng PI, Attorney Joey, 'di ba? Yung preliminary investigation na Yes, oo. sinasabi. Oo. So hindi pa, kahit nga sa preliminary investigation level, wala pang kaso, no? So Oo. magkakaroon pa ng determination yung prosecutor kung talaga bang sasampa sa korte at doon lamang magkakaroon ng Oo. kaso na tinatawag, Attorney Joey. Oo. Dati ang may mga dati probable cause lang ang kailangang i-determine sa level ng preliminary investigation. Ngayon, may mga krimen na I think na siya, talagang ini-implement na may reasonable certainty of conviction sa case build-up pa lang. So, kapag ka ikaw ay nagreklamo tungkol sa isang kaso, nagpa-blatter ka, halimbawa sa isang krimen, ang pulis, meron ng record dun sa blatter na yun. Halimbawa, ikaw feeling mo may laging sumusunod sa'yo at meron kang idea kung sino yung sumusunod sa'yo, ipa-blatter mo na para later on, pagka kinasuhan mo yung taong yun, alam mo na nandun na, it's going to be part of the records. Yes, Ayun. oo. Pag nag-file ka dun sa fiscal, bibigyan ng pagkakataon ng fiscal yung kinasuhan mo na sumagot para 'di ba sa counter affidavit. Tapos magkakaroon kayo ng sagutan bago Oo. magkaroon ng resolution yung fiscal. Tsaka isasampa yung kaso sa court. Mm. Kasi syempre, kailangan din nating unawain, Attorney Joey, no, kung lahat po tayo ay didiretso sa korte, no, kung ganun po yung proseso, mahihirapan din po kasi makaklag yung ating court sa dami po ng magrereklamo. Kaya may mga ganito po tayong mga steps na tinatawag. At yun nga, ang mangyayari kung magpapablotter, in a way, magiging part Record. siya ng records ng kung halimbawang sumampa yung kaso, Attorney Joey, or kahit sa preliminary investigation level, no, kasi tatanungin ka ng piskal, pinablatter mo ba to? Oo. 'Di ba? Nireport mo ba to? Importante yan ha. Oo. Importante yan mga kasambahay para dun sa mga gusto nating magkaso. Kahit sa cyber libel, kapag ka, hindi ka pa kaagad makapag-secure ng authentication and preservation sa ACG o sa ating anti-cybercrime group, pwede kang dumiretso muna sa blatter, mag-blatter ka muna doon. Tapos yung blatter report, yun yung dalahin mo doon sa ACG para later on, magamit mo yung blatter report sa pagpa-file mo ng kaso. Kaya't importante pa rin na makapagpa-blatter tayo kapag tayo ay feeling natin meron tayong mga karapatan natin na na-violate at gusto natin mag-file ng kaso later Oo, on. idagdag ko na rin, Attorney Joey, no, yung pagpapamedical din, Attorney Ayun. Joey, no, Oo. kung minsan magpapablatter, kung halimbawa ang reklamo mo ay may kinalaman sa ikaw ay nasaktan physically, kung maka-obtain ka ng medical certificate, no, or may medical records, mas maganda din. Kasi doon madedetermine, halimbawa, Attorney Joey, slight physical injuries ba? Or No, serious. serious physical injuries, no? Kasi mas maganda kung mas malapit nung time ng incident na iyong gustong ireklamo kalaunan. Kasi kailangan maging basis din yun para ma-determine ano nga ba yung tamang kaso na isasampa. All of this, yung mga binanggit namin ni Attorney M, makakatulong yun na ebidensya sa inyong kaso later on kapag kayo ay nag-file ng case. Ayan. Ayun.